Nagpahayag ng suporta ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP sa panukalang Anti-Road Rage Act of 2023 na inihain ng ilang mambabatas sa Kamara. Sa panayam ng SMNI News kay LCSP President Attorney Ariel Inton, dapat isama sa panukalang batas ang pagka-classify sa road rage. Ang ating pong take dyan is kinakailangan po in road rage i-qualify natin, no? For instance, kung ang road rage ay i-use a deadly weapon, binunuto ng barel, yan. We can have that in a maximum penalty, di ba? Ngayon, kung nagkamurahan lang, di ba? At hindi naman yung road rage yung murahan at walang bodily harm na nangyari, then probably mas mababa. Ang ibig kong sabihin, okay po tayo dyan na magkaroon po tayo ng special laws, road rage, pero gawin po natin na may mga qualification po at hindi lang po isang penalty ang ating po i-impose. Maliban dito, dapat din anyang linawin ang ibig sabihin ng road rage. We have to have a definition of road rage, na legal definition of road rage, para paloob po doon sa definition na yon kung ano po ang road rage. No, ano mga elemento noon, no, para sa ganon ay klaro po sa batas kung ano pong ibig sabihin ng road rage. Maliban naman sa naturang panukala, iminungkahi rin ni Inton ang pagre-review sa polisiya sa pagbibigay ng pahintulot sa isang individual na magdala ng baril sa labas ng pamamahay. Kasunod ito ng nag-trending na road rage incident na kinasasangkutan ng dismissed police officer na si Wilfredo Gonzales at isang siklista. Samantala, ilan naman sa nakikita ng Lawyers for Commuter Safety and Protection na solusyon upang maiwasan ang road rage incident. Talagang kinakailangan mo na talagang magbaho ng napakaraming pasensya dyan para yung init ng ulo makontrol. Pero sa pagkuha ng lisensya, siguro in a level na kung kunyari may road rage incident ka na, katulad niya kapag may batas na, kapag meron kang road rage conviction, dapat di ka nabigyan ng lisensya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.